Magandang umaga mga kagala. Maaga akong nagising ngayon. Ayan, maaga akong nagligpit ng aming hinigaan sapagkat may lulutuin tayong masarap na agahan. At hulaan nyo kung ano yun. Unang clue, ayan, nanunungkit si D ng buko. Ano ba ang pangunahing inilalagay sa buko? At habang si D ay hinihintay ko, ayan, nagbukas na rin ako ng bintana para malanghap naman natin ang preskong hangin sa umaga. Ayan, makatapos na siya manguha ng buko, chine-check pa niya ang kanyang sinasaing kasi maaga siyang gumising. Siya rin ay nagpasikat sa akin para siya daw naman ang magsasaing, sabi niya. Kaya naman, hinayaan ko lang siya. At ako naman, pagkabukas ko ng bintana, nakaugalian ko lang tumatanaw-tanaw muna sa paligid. Alam mo yung tipong kahit nasa probinsya ka lang araw-araw, pero araw-araw talaga nai-enjoy at nai-enjoy mo pa rin yung mga nakikita mo sa paligid. Excited kang gumising tuwing umaga kasi ganyan kapresko at kaganda ang natatanaw mo. Plus, yung maririnig mo at gigising sa yung mga huni ng ibon sa paligid ng bahay. Ay na ulit si D, nakagaling na ulit siya sa aming manukan at siya nakapagpatuka na ulit ng aming mga manok. Sinisipag magpakitang gilas. At habang tuluyan akong bababa ng hagdan ay talagang nakaugalian ko ng maglinis muna dito sa loob ng bahay. Kasi yun nga, parang sanay na kasi akong araw-araw yun ang ginagawa ko. Yung tipong kahit wala namang ganong lilinisin ay talaga nakaugalian ko ng kapipispis bago bumaba ng bahay. Kasi napakasarap ng pakaramdam yung bago ka gumawa ng ibang gawain mo ay natapos mo yung mga pangunahing dapat na gawin dito sa loob ng bahay bago ka bumaba. Wala lang, talagang pag nakaugulian mo, ganun talaga siguro. At ito na yung ating lulutuin, niyadyad na kamuting kahoy at yan ang ating buko. At bago ako tuluyang mag-umpisa para sa aking pagluluto ng aking agahan ay isang hirit pa ng walis para dito sa labas ng aming paligid ng bahay. Kasi para sa akin, mas masarap lang talaga sa pakaramdam kapag nakatapos ka na ng paglilinis. Para yung tipong kapag mag-aagahan ka na ay wala ka nang isipin pa, paupo-upo ka na lang, pakape-kape ka na lang, magpapahinga habang iisipin ulit ang mga susunod mo pang gagawin sa araw-araw na nakaugalian mo lang gawin. Okay, at nakausad na tayo para sa ating paglilinis at ito na, tuloy nating ihahanda ang ating buko. Medyo matigas ang buko namin pero okay na yan kasi mahirap naman talagang kumuha. At kumuha ako ng paklang ng saging para gawin kong pambrush sa mantika para sa ating kawali, para sa gagawin natin sa pagluluto. At ayan, pinaiinit na natin ang ating kawali at itong ganitong itsura ng ginawa kong paklang ng saging. Ganyan ang gagawin ko. Mag-a-apply tayo ng kunti lang sa kawali, tapos maglalagay tayo ng kunting kamuting kahoy. Ipaplat lang natin ng ganyan, hintayin lang natin. Tapos tatakpan natin at kapag alam nating luto na medyo brown na ang kabila, yung ilalim niya ay pwede na natin siyang baligtarin. Yan, ganyan dapat siya mga kagala. Tapos tatakpan lang ulit natin at hihintayin lang ulit nating mag-brown. Ayan, ganyan resulta niya. Napakaganda, 'di ba? Oh. Tapos ayan, kung sa tingin natin hindi pa okay, baligtarin ulit. At yan, nakaluto na tayo ng isa mga kagala. Sarap, golden brown lang talaga. Ayan, ulit-ulitin lang natin ang ganun. Paplat-plat lang ulit natin. Tapos tatakpan natin, hintayin lang natin ulit na maluto. At habang hinihintay natin ay enjoy nating panoorin ang patak ng ulan sa bubungan ng ating bahay. At ayan, i-check na natin ulit, okay na siya. Ilagay na natin siya sa isang lagayan para ating palamigin. Hanggang sa makatatlo tayong gawa, nakahirit pa ulit ng isa kasi magbabaon si D para sa kanyang trabaho. Ayan. Hanguin muna natin pansamantalang ating kawali para tayo ay makapaglaib ng dahon na pagbabalutan ng ibabaon ni D na tinatawag ng saludsod. Ayan, saludsod ang tawag dito mga kagala. Ayan, laibin lang natin siya ng ganyan. Pagkatapos punasan natin ng malinis sa basahan kasi meron yung mga kunting mga dumi-dumi or alikabok. Saka natin ilagay yung ating saludsod na ilay para sa pambaon na D para sa kanyang trabaho. Ganito talaga si D kapag may nagustuhan siyang pagkain, ibinabaon niya. Pero nung babago-bago lang talaga siya dito sa Bicol, hindi niya gusto. Nung tumagal, nasarapan na rin siya. Kaya nagugustuhan na rin niya ibaon minsan kapag may pagkakataon na kagagawa ako. Ayan, gustong-gusto niya ibaon para sa kanyang trabaho. O ayan na nga, nagmamadali na siyang paalis para daw siya imaagang mamaya makauwi. Ang racket na trabaho ni Day ay paggagawa ng mga hollow blocks. Dati nung hindi pa siya nagkakaroon ng talagang steadying magiging trabaho ngayon, yun na talaga ang trabaho niya. Pero dahil may bago na siyang trabaho ngayon, kapag ganyang araw ng Sabado at Linggo, nanghihinayang siya sa oras kaya ginagawa pa rin niyang sideline o racket pandagdag sa amin sa pang-araw-araw. At ayan, nung makaalis sa si D, nag-umpisa na ulit ako magluto para sa natitira pa nating gagawing saludsod. Ayan, o diba, talaga napakasarap niya. At habang hinihintay kong matapos na maluto ang lahat, pinakain ko na rin ang aking mga pusa. Para naman mamaya kapag ako'y magkakape na ay okay na rin sila, hindi rin sila gutom. Pare-parehas kami mga busog. Magtitimpla na tayo ng ating kape kasi anong oras na rin naman para tayo makapagkape na at marami pa tayong gagawin para ngayong umaga. Ayan, hindi naman ako masyadong marami magkape.
okay na yan. At ayan ang ating panghuling saludsod na ating ginawa. Ito, nandito na tayo sa terrace ngayon. Ayan, may kadyos nga pala ibinigay sa akin si mama. O ayan, kape na tayo mga kagala. Unang higop para sa inyo. At habang ako'y nagkakape, ako'y natutuwa ding panoodin ng aking mga pusa, palibasa mga busog na, kanya-kanya din silang paglalaro. Kaya minsan kahit wala akong kasama dito sa bahay, nalilibang din naman ako dahil gawa nila, sila napapaglibangan ko. Ito, tingnan natin ang ating ginawang saludsod, ating hiwain na. Ito hiwa talaga. Ayan, di ba mga kagala, mainit-init pa, saka malambot, napakasarap niya. Ito talaga mga kagala, sanay na kaming kumain ito. Ito yung pagkain kinamulatan na namin na talagang pangunahin naming merienda or agahan ng mga bata kami. Okay na okay ang lasa niya. Talagang kapag may mga kamuting kahoy dito, talagang masarap na pang ulam sa kape. Kaya lagi naming nai-enjoy, hindi namin pinapalagpas na hindi kami makagawa ng saludsod or nilupak. At habang ako nga ay kumakain, dalas kong naalala nung si Papa nung nabubuhay pa ang aking Papa. Kasi mga kagala noon nung bata pa ako talaga lagi akong habol sa Papa ko para sumama sa pagbubukid. Kaya nung panahon ay talaga napakarami namin mga tanim. At kapag ako'y kumakain ng ganito, ako'y nalulungkot. Minsan madalas hindi ko maiwasan, parang medyo naluluha ako kasi talaga namimiss ko na si Papa. 16 years na siyang wala sa piling namin. Kasi nga nagkasakit siya, kaya medyo maagang kinuha na rin siya ni God. Sabi nga, ganun talaga ang buhay. Siguro naman masaya na siya kung saan siya naroroon ngayon. Kaya nga lang, pag talaga mga ganito ang mga tema ng mga kinakain, talagang siya ang pangunahin kong naaalala. Kasi nga ito yung pangunahin mga tanim namin noon. Pangunahin namin inilulutong dalawa, kahit kaming dalawa lang lagi magkasama sa kubo namin ng mga panahon na yun. Kasi mas madalas yun talaga, mas gusto kong sumama sa kanya para tumulong sa bukid kaysa manatili sa bahay. Kaya talaga marami kaming pinagsamahan ng papa ko pagdating sa pagbubukid. Kaya pagdating sa mga ganitong pagbubukid, hindi na naman bago sa akin. Kaya nga lang ngayon, iba pa rin yung kapag ikaw na mismo ang nagawa kaysa noon sa parang sumusundot-sundot ka lang tumulong, tagabantay ng palay, yung mga pulang palay noon, tagabantay ng mga gulin. Pero ngayon talagang iba pa rin noon at ngayon, nakasama mo ang papa mo sa pagbubukid. Pero sabi nga siguro talagang ganun ang buhay. Isipin na lang natin na masaya na siya kung saan man siya naroroon ngayon. Sabi nga tuloy-tuloy lang ang buhay. Ipinalangan parating natin na parating na siya nasa mabuti kung saan man siya naroroon ngayon. Saka sabi nga habang tayo nabubuhay, i-grab na natin na magpakabuti sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating pamilya, kasi yun nga, hindi habang buhay, ilagi kang buhay para maging masaya kayo magkakasama. Basta lagi pagpasalamat sa Panginoon. O ayun na mga kagala, hanggang dito nagtatapos sa aking vlog. Maraming salamat sa pakikinig ng aking munting kwento. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye-bye. Ingat kayo palagi. Bye-bye.